So, ito yung pampalit. Ito yung matanda ka na. Yummy. Nagpapapalit na. Tara, palitan na natin. Let's go. So yan. Kaya na itsura sa ibaba. Kailangan matanggal muna tong mid pipe. Yung linkage din, tanggal na. Chiselin lang. Tapos yung brace, matanggal na din. Di kita yun. Dito yan. Last 2 bolts na lang tayo. 2 bolts. So yun. Saka to. Then ready to pop na. Ay. Ganyan pag walang pan-labor, di ba? Natanggal ko na din tong tie rod. Hangat na lang yan. Eesh. Papalitan ka na ng bago, men. Since 1999 pa siguro to. Let's see. Whew. Inaabot ng ilang araw. Over 30, 31, 1, 2, 3, 5 days bago natanggal. Ay, buti na lang natanggal na. Linisin mo na ng konti tapos install na yung bagong rack and pinion. Let's go. So, ito yung pampalit. Ito yung matanda ka na. So SO4 pa to. So baka ito pa yung stock niya before, since buo tong sasakyan na to. Brand new, made in Thailand. Nabili ko kay Brian Katindig. Shoutout sa'yo, idol. Life update. Nalagay na yung rack and pinion, tsaka yung dalawang mahirap ilagay itong return and feed line ng steering fluid. Pero ito madali lang ilagay kasi kaya mo namang i-adjust yan. So just papasok, palabas para mas madaling ilagay. Ready na natin yung bracket. Ayan, yung dalawang 14. Isa dito, isa dito. Sa driver side pa 4 na bolt. 1, 2, 3, 4. Tapos nilagay na natin din yung sa transmission, yung linkage, tsaka itong tambutso. Kapagod mag DIY yung mechanic, pero enjoy. Sulit to. Learning curve. Lagay na natin yung tie rod, then yung manubela na. Kailangan mo na yung tie rod para matuwid natin manubela bago natin ilagay yung sa manubela na. Let's go! So, lagayin lang natin yung pinagpalitan. 5 guhit. 1, 2, 3, 4, 5. So, dito siya. Yan, ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, ilalagay natin tie rod. Hopefully hindi naman ganong kalakihan yung gap, pero papacheck pa rin natin. Siyempre mas maganda pa rin na-check ng actual kung aligned. So yun, nailagay naman ng hindi ganong nag-adjust, so halos sakto lang din yung gap. Ayan, itutuwid na natin yung manubela, tapos silalak muna natin tong tie rod, kabilaan yan, ganun, tapos manubela na. Let's go! Pagka tayo ng rack and pinion, kailangan natin mag-refill ng steering fluid. Kahit natin is STP. Yun, naibaba na natin. Sobrang pagod. So, ialay na lang natin manubela. So, yung tie rod, din-adjust ko pala. Nakalabas siya dito, nakaganon. Doon, natuwid. So, ginawa ko, binilang ko kung ilang ikot hanggang doon sa tumuwid siya. Tapos divide by 2 para hati sila ng ikot dito tsaka doon para magpantay pa rin. So yun yung strategy ko para ituwid to. Ngayon manubela naman. Then ilalagay lang natin to sa manubela tsaka to. Siyempre kailangan tuwid din tong manubela. Hindi ko na muna may bibidyo to, mahirap yung pwesto ko. Let's go! Refill ko na yung steering fluid. Yan. So expect pa natin bababa yan. So para lumabas pa yung hangin sa loob. Paanda rin ko muna sa akin. Pero expected, low ba ito? Ilang araw din nagamit din ito, stock up. Buti na lang, mayroon tayo pang jump start. Tara, jump start natin. Speaking, 8.8 lang ang volt. So, kailangan natin yung jump start talaga yan. So yan lang siya kadaling gamitin. Yung jump start natin. Oh, ayan, diba? 13 kagad. Okay, on na natin. Tignan natin, baka nabuhos yung gasolina. Hindi pa na-lock.
Yan yung sinasabi ko. Okay. Lock muna natin. Another morning. Tapos na siya. So, verify natin kung tadaan! Wala! Malinis na. So, wala nating linisin yung sasakyan. Puting-puti na, oh. Pwede ka na magsulat dyan, eh. Diba? Okay, linisin muna natin para magamit na siya. Let's go! Bet you got no better. Hindi na malikot pa na bela. Diba? Okay na yung alignment niya. Pinaayos natin kahapon. Ayun, ganun lang kadali magpalit ng rack and pinion. Pero dahil first time ko magpalit ng rack and pinion, nabot ako ng 5 days. Isa pa, hinantay ko pa yung flare wrench ko na in-order ko pa online. Kailangan ko kasi yun para hindi bumilog yung bolts ng rack and pinion eh. Pero madali lang magpalit. Kailangan mo lang kumpleto ka sa tools. So sa akin, naghintay pa ako ng 3 to 5 days para lang matapos yung rack and pinion. So minadali ko pa naman yung pag-order ng rack and pinion pero hindi ko pa pala kagad mapapalitan. Ang video na to, hindi to complete tutorial kung paano magpalit ng rack and pinion. Pinakita ko lang kung ano lahat yung kailangan mong tanggalin at ano pa ang kailangan mong gawin after ma-install ang rack and pinion. Katulad ng pag-refill ng steering fluid at kailangan mo din pa-align yan. Kasi kapag hindi mo pina-align yan, possible na malikot siya sa daan. Like nung after ko ma-install ang rack and pinion ko, umili ko mag-isa yung sasakyan papuntang kaliwa. So, pina-align ko kagad para maayos ang takbo niya sa daan, di siya lumiliko mag-isa, at pantay ang pagpudpud ng gulong. And I think that's it for today. See you on my next vlog.